Don Anthony Pacamo ang pangalan ng negosyante kalaban mo? Tanong ni Dre kay Yuri. Nasa dining area sila at magkasabay na naghahapunan. Ginabi sila ng uwi dahil kinunanan pa nito ng larawan ang mga bukiring naraanan nila. Oo, sagot niya. Si Don Anthony Buenavista. Bakit? Wala, kilalang tao kasi siya, lalo na sa Maynila. Hotel magnate siya. Nito, nahimigan niya ang pagkabigla sa tinig nito. Kaya malakas ang loob niyang basta na lamang maggipit. Hindi bale, kapag naaprubahan ang petisyon ko for a restraining order, matitigil na rin ang pambubulahaw niya. Namit mo na ba si Don Anthony? Hindi pa. Puro mga abogado lang niyang humaharap sa akin. Baka kasi pag siya na mismo ang nakaharap mo, makinig ka na at makinig na siya sa'yo. Maunawaan ka niya. Nauutal na sabi nito. Hindi siguro. Alam mo naman ang mayayaman. Puro pera lang iniisip. Hindi naman sila lahat ganun. Depensa nito. Nasasabi mo yan dahil mayaman ka. Hindi ako mayaman. Ang mga parents ko lang mayayaman. What I spend is what I earn. Ang sa akin lang, siguro kapag nalaman ni Don Anthony ang halaga sa'yo ng ina to, irerespeto niya ang pasya mo. Talaga lang ha? Kinuha ni Dre ang kanyang cellphone na nakapatong sa bedside table niya. Naupo siya sa kama at tinignan ng bagong mensaheng natanggap niya. Ang daddy niya nag-text. Pilit siyang tinatanong nito kung nasan siya. Pinababalik siya nito sa Metro Manila. Tumayo siya at sumilip sa bintana. Mula ron ninatanong niya si Yuri na naglalakad patungo sa hardin. When he first saw her, something in her struck him at once. Ang katarayan nito, ang best asset nito. Para bang sa tuwing iniinis niya ito ay lalo itong gumaganda. Hindi na bago sa kanya ang paghang na darama. Ilang beses na siya nakipagrelasyon sa mga babaeng nakikilala niya. Pero ang tanging ipinag-iba lang, kakaibang nararamdaman niya para kay Yuri. Hindi mabubuo ang araw niya kapag hindi niya ito nakikita. Ang gusto niya ay lagi itong kasama. Hindi ito nawawala sa kanyang isip. Before he slept, he always drew a perfect picture of her in his mind. Could this be? Napailing siya. No, it can't be. Pero natitiyak niyang hindi magugustuhan ni Yuri kapag nalaman nito kung sino talaga siya. Magagalit ito ng lubusan sa kanya. And somehow, he didn't want that to happen. Ayaw niyang masirang pagkakaibigang unti-unting namumuo sa kanilang pagitan. Natatakot siya na tuluyang kamuhian nito. Kung may magagawa lamang siya upang pigilan lahat. Madilim-dilim pa ay nagwawalis na si Yuri sa footpath patungo sa hardin. Maraming nalaglag na tuyong dahon at mga talutot ng nalantang bulaklak. Araw-araw niya nalilinis ang hardin. Personal niyang inaalagaan ng mga halaman ng kanyang ina. Ang sipag mo naman, puri sa kanya ni Dre. Napapihit siya. Nakatayo na pala ito sa kanyang likuran. Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong niya. Nung isang araw kasi napansin kong dito ka sa flower farm, unang tumatama ang sikat ng araw. Gusto ko sanang i-capture on film ang unang pagdampi ng sikat ng araw sa mga bulaklak. Talagang kinakarir mo ang photography ha? Kantsaw niya rito. Photography is my life. Naks naman. Halika, samahan mo ako. Ipapakita ko sa iyo kung gaano kaganda sinasabi ko. Sabay na silang naglakad patungo sa flower farm. Total, maglilinis din siya roon. Pumayag na siya na paanyaya nito. Pero sa halip na maglinis, ay naupo muna siya sa konkretong bench. Itinaas niya ang kanyang mga paa at niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Ipinatong niya roon ang kanyang baba at pinanood ang unti-unting pagliwanag ng paligid. Naupo si Dre sa tabi niya. Alam mo, ang ganda ng anggulo mo rito. Anito sa kanya. Nang lingunin niya ito ay tumitig ito sa kanya. No, hold that post. Kukunan ko ng profile mo. Utos nito. Hinawakan nito ang kanyang baba at muling ibinalik ang kanyang ulo sa dating posisyon nito. Bumilang ito at saka kinalabit ang dalang kamera. Perfect, sambit nito. Alam mo, sa dami na pinagkukunan mo na tanawin, wala po nakikitang maski isa. Anya, photographer ka ba talaga? Oo naman. Pupunta ako sa bayan mamaya. Ipapalagay ko sa CD ang lahat ng nasa film ko. Tapos ipapakita ko sa iyo sa laptop ko. CD? Bakit hindi mo na lang ipa-develop? CD lang ang kailangan ng travel magazine na pinagpapasahan ko ng mga litrato.
Pipili lang naman sila na magugustuhan nilang pictures. Tapos, babayaran ka na nila? Oo, depende sa magkapagkasundoan namin. Muli nito pinindot ang shutter release button ng camera nito. Nagulat siya. Ano ba? Saway niya rito. Ang ganda kasi ng expression ng mukha mo. Very innocent. Pwede ba, tigilan mo ang pagkuha sa akin ng litrato? Hindi ako artista at mahal ang talent fee ko kung kukunin mo akong modelo. Ganun ba? Ikaw kasi ang sarap mong kunan. Ang ganda mo kasi. Hindi niya alam kung seryoso ito o nagbibiro sa sinabi na maganda ito sa kanya. Ganun na lang ang tuwang nadama niya. Kapag ito nagsasabi maganda siya, ay parang gusto niyang maniwala. Yumuko siya. Ayaw niyang ipakita rito ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Ayaw niyang ipahalatang apektado siya sa sinabi nito. Naapektado siya ng buong presensya nito. Alam mo, ang weird mo ngayong araw na to. Puna ni Kara kay Yuri. Nasa kusina sila at naghihiwa ng mga sangkap para sa lulutuing tanghalian ni Nanay Coring. Weird? Bakit naman? Balik tanong niya rito. Kaninang umaga pa ganyan, nakangiti ka, wala namang nakakatawa. Naku Yuri ha, masama yan. Bakit? Krimen na ba ngayon ang pagngiti? Hindi, pero sintomas yan na nasisiraan ka na ng bait. Naku, problema yan. Alam ko maraming problema rito sa pero wag mo namang dibdibin mo masyado. Luka-luka, hindi ako nasisiraan ng bait. Masaya lang ako. Bakit? Dahil magkasama kayo ni Dre kaninang umaga? At paano naman napasok sa usapan ng lalaking yon? Nakita ko kayo kaninang umaga sa flower farm. Ang sweet-sweet nyo nga. Kayo na ba? Ano namang klaseng tanong yan? Hay nako Yuri, umamin ka na no? Kunwari ka pa. Alam ko namang type mo si Papa Pogi. Mukha rin namang type ka ng isang yon. Nitong mga nagdaang araw, walang alam itanong kundi nasan ka. Pwede ba Kara? Tigilan mo ako. Ikaw na nga nagsabing marami akong problema. Sa tingin mo ba, may oras pa ako para sa mga ganyang kalokohan? For your information, hindi ko type ang antipatikong yon. Tumalikod siya at lumapit sa lababo upang maghugas ng kamay. Hindi niya kayang tumingin ng diretso rito. Baka mabasa nito sa kanyang mga mata na nagsisinungaling siya, na ibang sinasabi ng kanyang bibig sa inisinisigaw ng kanyang puso. Abala si Yuri sa front desk. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mabasa mga figure na nakasulat sa dumating na billing statement galing sa bangko. Iyon ang halaga na dapat niyang bayaran. Hindi pa kasi niya nababayaran na buo ang iniloan niyang pera na ginamit niyang pantustos sa gasto sa Malaking halagang sinisingil sa kanya ng bangko. Hindi pa niya mabayaran niyon dahil hindi pa ganoon kalakas sa kita ng Kung hindi niya mababayaran ang utang na yon, rarematahin ng bangko ang kanyang lupa na ginamit niyang collateral. Sumandal siya sa counter. Napahawak siya sa kanyang ulo nang tila bigla iyong sumakit. Hindi lang si Don Anthony ang balakid sa pagtataguyod niya sa kanyang negosyo. Pati pala ang sariling bulsa niya ay umaangal na din. Okay ka lang? Nag-aalala ng tanong sa kanya ni Kara nang abutan siya nito sa ganoong ayos. Okay lang. Nanlulumong tugon niya. Ano ba yung binabasa mo at parang nalugi ka? Wala Kara. Ikaw na muna ang bahala rito sa counter. May gagawin lang ako sa itaas. O sige, pero sigurado kang okay ka lang? Oo, ayos lang ako. Migraine lang to. Itutulog ko lang ito at tiyak na maaalis na ito. Sige. Umakyat na siya sa hagdan. Kaibigan niya si Kara. Magkapatid na ang turingan nila sa isa't isa. Nasasabi niya rito kahit anong nararamdaman niya, pati mga problema niya. Pero ng mga sandaling iyon, wala siyang lakas ng loob na maglahad dito ng problema. Nahihiya na rin kasi siya rito. Kagaya niya, malaki na rin ang naisakripisyo nito at ng pamilya nito para tulungan siyang itaguyod ang negosyong iyon. Madalas ay hindi niya napapasweldo sa oras o kaya hindi niya nabibigyan ng buong mga sahod ng mga ito. Hindi naman umaangal ang mga ito. Nauunawaan naman daw ng mga ito ang sitwasyon. Minsan, ang mga ito pa nagbobolontaryong isakripisyo muna ang sahod ng mga to. Bumuntong hininga siya. Dapat na ba niyang isuko ang negosyong iyon? Dapat bang ibenta na lamang niya ang kanyang lupa at hayaang ibang negosyo ang magkanabang doon? Hindi mapakali si Kara sa front desk. Alam niyang may bumabagabag kay Yuri at natitiyak niyang ayaw lamang nitong ipaalam iyon sa kanya. Tiningnan niya ang mga dokumentong kanina lamang ihawak nito.
Nang mabasa niya iyon ay sa kanya nalaman ang problema nito at sa tingin niya isang mabigat na suliranin ang problema ang pinasyal niya ito sa kaharap nito. Nakadama siya ng awa para dito. Saksi siya sa pagsusumikap nitong ibangon ang negosyong naiwan ng mga magulang nito. Saksi rin siya kung gaano ito labis na nagdalamhati nang mawala mga magulang nito. Kaya alam niyang labis itong masasaktan kung sakaling mawala ang kaisa-isang alaalang naiwan ng mga magulang niya rito. Nasaan si Yuri? Tanong ni Dre kay Kara nang abutan niya ito sa front desk. Galing siya sa bayan. Ipinalagay niya sa CD ang mga larawang kinuha niya. Naisa na niyang ipakita kay Yuri ang mga iyon. Nanatiling nakayuko si Kara at abala sa binabasang dokumento. Tila hindi nito napansin ang pagdating niya. "Hoy!" Malakas sa sigaw niya. "Ay kabayo!" Gulat na bulalas nito. Muntik na nitong maibato sa kanyang hawak na papel. "Ano ka ba naman, Dre? Bakit ka ba nanggugulat?" "Kanina pa po ako rito. Masyado kang busy sa binabasa mo. Nasaan si Yuri?" Nasa itaas, may ginagawa. Ayaw magpa-istorbo. Busy." "May papakita kasi ako sa kanya. Hintayin mo na lang siyang bumaba mamaya. Kapag ganon kasi ayaw na nang iniistorbo." "May problema ba?" Wala. Bakit ba naman naitanong? Mukha kasing Biyernes Santo mukha mo. May problema ka ba? Baka makatulong ako." Wala akong problema." "Kung ganon, sabihin mo na lang sa akin kung nasan si Yuri." "Nasa taas nga siya. Hindi ka rin makulit, no?" "Saan sa taas?" "Sinabi ng hindi nga magpapastorbo yun. Magagalit lang yun sa'yo." "Akong bahala. Sabihin mo na lang kung nasan siya sa taas." "Bakit ba lagi mo na lang akong tinatanong? Hindi ako tanungan na nawawalang tao." Tila naiirata na ang tanong nito. "Hey, kagaya ka na yata ng kaibigan mo. Pikon ka na rin yata ngayon." "Ang kulit mo kasi. This is not a good time for jokes, Dre." Napansin niyang bumalik ang pagbabalisa nito. "Bakit? Di may problema nga." "Please, Dre, hayaan mo na lang muna si Yuri. May mga oras na gusto niya mapag-isa. Kilala ko ang kaibigan ko." "So, may problema nga si Yuri. Anong problema niya? Baka makatulong ako." "I don't think I am in a position to tell." "Kara, gusto ko lang tumulong. At this point, there is nothing you can do. Kaya hahayaan na lang natin siya, ganun ba?" "Teka nga, bakit ba masyado kang atat na tulungan ng kaibigan ko?" "Dahil kaibigan ko na rin siya." "Kaibigan o baka naman?" "Baka ano?" "Dre, nakikiusap ako sa'yo. Kung ano man ang balak mo sa kaibigan ko, huwag mo nang ituloy. Maraming problema ngayon si Yuri at kung sasaktan mo lang siya." "Ano bang sinasabi mo? Ang gusto ko lang naman ipakita sa kanya mga pictures na kinuha ko nito mga nagdaang araw. Ang sabi kasi niya ay gusto niyang makita mga yon." Basta, tandaan mo to. Huwag mong sasaktan ng kaibigan ko. Nasa 3rd floor siya, dun sa bakanting kwarto sa dulo." Napapailing si Dre habang umakyat siya sa hagdan patungo sa 2nd palapag ng inn. Hindi niya makalimutan na sinabi ni Kara. Wala naman siyang balak na masama kay Yuri. Sa katunayan, sa paglipas ng mga araw ay lalo siyang nakakapalapit dito. Kulang ang araw niya kapag hindi niya ito nakikita. Hindi siya inosente sa ganong damdamin. Alam niya, unti-unti nang nahuhulog ang loob niya rito. He could be falling for her at gaya ng kaibigan nito, ayaw rin niya masaktan nito. Bahagyan nakabukas ang pinto ng kwartong iyon na nasa kwarto pinakadulo ng hallway. Ayon pa kay Kara, ang kwartong iyon daw ang dating silid ng mga magulang ni Yuri. Doon daw nagkukulong si Yuri kapag masama ang loob nito o kaya ay malungkot ito. Inuubos daw nito ang oras ng pagpipintura ng mga dingding. Mukha nga nagpipinta na naman ito dahil sa hallway pa lang ay naaamoy na niya ang pintura at thinner na bago pa lamang naghahalo. Lumapit siya sa pinto at sumilip sa loob niyon. Nakita niyang abala si Yuri sa pagpipinta ng sunflower sa isang panig ng dingding. Eksperto ang paggagalaw ng isang kamay nito. Matamang pinanood niya ito. Tila hindi naman ito nararamdaman ng kanyang presensya dahil nakatuon sa ginagawa ang lahat ng atensyon nito. Hanggang sa mapansin niyang unti-unting dumiriin ang pagpahid nito sa paintbrush sa dingding at ang pagyugyog ng magkabilang balikat nito. Tumigil ito sa pagpipinta at dahan-dahang tumalong ko sa sahig at yumuko. Narinig niya mahingang pagtatangis nito. Tama ang hinala niya. Umiiyak nga to.
Marahan siyang pumasok sa loob ng kwarto. Hindi niya matiis na basta tumayo na lamang at panoorin ito. Nilapitan niya ito at marahang hinaplos ng isang balikat. Tumingala ito at tumingin sa kanya. He felt like his heart would explode. Basang-basa ng mga luha ang magkabilang pisngi nito at ang mga mata nito ay mag-uumapaw sa matinding kalungkutan. Itanayo niya ito ng marahan at saka ay kinulong sa kanya mga bisig. Gusto niyang pawin ang kalungkutan nito. Yun nga lang, hindi niya alam kung paano. Hinayaan ni Yuri na dumaloy ang kanyang mga luha. Yumakap siya na mahigpit kay Dre. Hindi na niya inilanta na ang iisipin nito dahil ng mga sandaling iyon, kailangan niya ng kanlungan. She thought she could bear it all. Tuwing may problema siya, nagkukulong siya sa kwartong iyon at naiiyak na lang ng lahat ng sama ng loob niya. Nagtatago siya sa mundo at pansumandaling tumatakas sa realidad at tumaasang kasabay ng pag-agos ng kanyang mga luha ay mapapawi rin ang kanyang problema. But she was still alone. And every time she would battle with her problems, she would be fighting alone. Kaya nang ikulong siya ni Dre sa mga bisig nito, hindi na siya tumanggi. His arms provided the solace she was looking for. In his arm, she felt safe. Ilang sandali silang nanatili sa ganong posisyon. Wala ni isa man sa kanila ang naglakas loob na magsalita. Nobody dared to break that precious moment. "Are you alright?" Masuyong tanong nito sa tapat ng kanyang tenga. Nakiliti siya nang madama ang mainit na hininga nito. It brought a shiver down her spine. Dagli siyang kumalas sa pagkahayakap dito. "I'm fine, thanks," nahihiyang sabi niya. "No, you're not fine. Alam mo bang masama sa mga baga natin ang amoy ng pintura? It could kill you." "I'm alright. Sige na, iwan mo na lang muna ako." Pakiusap na rito. "Alam ko, may problema ka." "Wala akong problema." "Mayroon. Kahit hindi mo sabihin, alam ko may problema ka." "What? Look, this is not..." "I know. Still, I want to help you." "Dre, Yuri, may mga kaibigan ka. Pwede mo silang takbuhan. Pwede mo silang iyakan. You don't need to cry alone." "I am used to being alone. But now you're not. You're with me. What can you do to save my failing business? Are you here to watch me fall? Look at me." Ang mataray at masungit na Yuri turns out to be loser. "Shh! You're not a loser. I'm not here to watch you fall. I'm here to catch you, Yuri." Kinabig siya nito palapit dito at muli siyang ikinulong sa mga bisig nito. And no matter how hard she tried to stop her heart from pounding too fast, she couldn't. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.